nakatiwangwang na ito, dapat ito ay nasa mga serbisyo ng gobyerno na nangangailangan ng pera. For example, hospital. Maraming hospital ang mas mapapakinabangan ito. Ito lang naman pala kailangan mo eh. Bakit nandito sa basket mo itong pera na to? Ito nga mga kababayan, nabisto ni SAS sasot ang Kongreso ang sobra-sobrang budget nila. Ayon kay SAS, maraming ahensya ng gobyerno ang nangangailangan ng budget gaya ng hospital at marami pang ahensya ng gobyerno. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang nagastos na travel expenses so far ay 39.7 million. Okay. 39.7 million. Okay. So, 39.7 million. Sige. Isusulat ko lang kasi kailangan makita nyo i-demonstrate to eh. 39.7 million. Ito yung travel expenses so far. Okay. Ngayon, para po sa mga hindi nakakaalam kung paano tumatakbo ang gobyerno. Okay? Meron every year po, bago pumasok ang bagong taon, bagong fiscal year na tinatawag, nagpapasa po sila ng budget for the year. Okay? Yan yung tinatawag na GAA, General Appropriations Act. Okay? Doon mo makikita kung magkano yung pera na iba-budget sa'yo for specific items. Okay? Ngayon, ang Kongreso, ang House of Representatives specifically, for 2023, ang inilagay sa kanilang budget for travel expenses ay around 2.66 billion. Okay? 2.066 billion. Okay? So, 2023 GAA yan, or General Appropriations Act. Okay? Ito kailangan nyo itong malaman para hindi kayo naluloko ng mga politiko. Okay? Okay. GAA, 2023 GAA, Travel Expenses. Okay, Travel Expenses. House of Representatives. Okay. So ulitin ko. So, para makita nyo ha, ipapakita ko yung mga sinusulat ko. Paano ko ba tatagalin ito sa... Halatang hindi talaga ako alam gumamit ng camera stick. Ayan. So, eto na. So nakikita nyo, ayan, 2.066 billion. Narinig nyo ba ako? 2.066 billion. Yaan ang nasa 2023 General Appropriations Act na travel expenses ng House of Representatives. Okay? 2.066 billion. Tapos sabi nila kahapon, ang nagagastos daw nila ay 39.7 million. Okay? So, kung ikaw na walang alam, diba? Kung hindi mo alam kung paano tumatakbo ang gobyerno, sasabihin mo na, wow, ang galing naman ng House of Representatives. 2.066 billion ang hiningi nila, pero ang nagagastos palang pala nila is 39.7 million. So, magkano yan? So, 2.066 billion minus 39.7 billion. So, merong natitira pang 2 billion, 6 million, around 2 billion, 2 billion, 26 million. Around yan. Okay. Natitira pa. Okay. Natitira pa. Okay. Papakita ko sa inyo ha, yung figures. So, sa 2023
General Appropriations Acts, ang travel expenses ng House of Representatives ay 2.066 billion. Ang nagastos daw na nila ay 39.7 million lang. So meron ngayong natitira pang 2 billion 26 million. Okay? Yan yung natitira pa. Okay? So, ito yung budget nila, ito na yung nagastos, ito yung natitira pa. 2.026 billion. Okay. So, kung ikaw na wala kang alam sa gobyerno, parang mabibilib ka sa Kongreso, ay, ang galing-galing naman nila. Kasi 2.066 billion ang kanilang budget, 39.7 million yung nagastos lang nila. So, ikaw, ang propaganda nila dyan, sasabihin nila, meron silang savings na 2.026 billion sa travel expenses pa lang. Okay. Bakit wag kayong magpaloko sa ganitong gawain? Okay. Ipapaliwanag ko sa inyo ang tunay na konsepto ng savings. Okay? Ang tunay na konsepto ng savings at kung paano talaga ang tamang paggastos ng pera ng taong bayan. Okay? Pag ikaw, binigyan ka ng pera, okay? Pag binigyan ka ng pera sa budget hearing, pag nag-request ka ng, sabihin natin, magre-request ako ng 10 million pesos para bumili ng 10 laptop or sabihin natin ng 50 laptop. Okay? Kailangan ko ng 10 million because I need to buy 50 laptops. So, bibigyan ka ng 10 million. Ang tunay na savings, ito. Bumili ka ng 50 na laptop. Pero, hindi nagastos yung 10 million. Ang naging budget lang nung 50 na laptop ay sabihin natin na 15 million lang. So, meron kang, 15 million. 5 million lang pala. So, meron kang savings na 5 million. Anong ibig sabihin nun? Kaya ka nagka-savings kasi magaling yung procurement mo. Or, merong mga lumabas na mas murang laptop. Or meron kang nakitang mas magandang deal. So ngayon, ang nabili mo lang, ang nagastos mo lang dun sa supposed budget mo na 10 million for 50 laptops ay 5 million. So meron kang savings sa 5 million. Yan ang totoong konsepto ng savings. Nagigets ninyo? Nagigets ninyo? Kung nagigets ninyo, sabihin nyo lang sa comment section. Kung kukuha nyo ang totoong konsepto ng savings. Okay? Nagigets ninyo? Tama? Okay. Ngayon, ano yung maling konsepto ng savings? Ito ang maling konsepto ng savings. Binigyan ka ng budget ng 10 million para bumili ng 50 laptop. Tapos, ang binili mo lang na laptop ay 30. Siyempre, may matitira pa. Is that savings? No. Hindi siya savings. Alam ko ba't hindi siya savings? Kasi nga, hindi mo pa ginagastos yung pera para sa kanyang paglalaanan. Ang savings ay kung ano yung natira pagkatapos mo siyang gastusin sa talagang para saan yung pera na yon. Wala kang savings kasi hindi ka nakabili ng 50 na laptop. 30 lang na laptop yung binili mo. Yung natira, hindi yung savings. Ang tawag doon is underutilization. Okay? Dahil hindi mo ginastos yung pera sa programa. Okay? Kung saan ito nakaprograma. Okay? Mas malala, of course, kung bumili ka ng 30 million, ng 30 laptops at nagastos mo yung 10 million. So, magpapaliwanag ka niyan sa COA, sa auditor. Bakit ang nagastos mo sa 30 laptop ay 10 million, 10 million ang budget for 50 laptops. So, wala na yon. Ngayon, kung humingi ka ng pera, sabihin na natin, dito na sa travel, ng House of Representatives, humingi sila noong 2020, for this year, 2023,
ng 2.066 billion for traveling expenses this year. Ang nagastos nila, November na, from January to November, are 39.7 million. Meron ba silang savings? Is that savings? That's not savings. That's underspending. Ibig sabihin, bakit mali ito? Bakit mali ito, friends? Huwag kayong magpapadala na this is savings. This is not savings. Hindi yan totoo. Niloloko kayo ng mga politikong ito na ginagamit ang pera ng taong bayan na pinaghirapan ng bawat isang taxpayers, OFWs. At ilang beses na itong ginagawa. So, ibig sabihin, humingi sila ng 2.6066 billion pesos for 2023 ng traveling expenses. Ang nagastos lang daw nila, at proud pa sila, ay 39.7 million. Hindi sila dapat maging proud dito. Dahil, bakit ka, remember guys, sa gobyerno, pag ang pera ay nilagay, okay? Pag ang pera sa gobyerno ay nilagay sa isang basket, may ibang baskets na hindi malalagyan ng pera. Okay? Ngayon, nilagay ko dito ang 2.066 billion na pera ng taong bayan sa basket na to. Okay? Pero, ang nagastos lang sa basket na ito ay ito. So, ano nangyari sa pera nito? Nandiyan nakatiwangwang. Okay? Nakatiwangwang. Mali ang konsepto na yan. Kasi itong perang nakatiwangwang na ito, dapat ito ay nasa mga serbisyo ng gobyerno na nangangailangan ng pera. For example, hospital. Maraming hospital. Ang mas mapapakinabangan ito, ito lang naman pala kailangan mo eh. Bakit nandito sa basket mo itong pera na to? Dapat ilagay ito doon sa basket na kung saan ito ay talagang gagamitin. Nagigets ninyo? Mali itong ginagawa ng Kongreso. Ayusin ninyo yan. O, sasabihin nyo, hindi to fake news. This is kayo mismo ang nagsabi kung magkano pa lang ang nagagastos ninyo. Okay? So, meron kayong 2.066 billion na nakatiwangwang sa mga putong account at ito lang pala ang gagamitin ninyo sa 2.066 billion. Ito, dapat ito, noong budget hearing ng 2023, ito dapat ay inilagay sa tunay na may paggagamitan. Katulad ng pambayad ng sweldo ng mga nurses. Katulad ng sa hospital. O, diba may problema tayo sa pension ng mga militar, ng mga officer ng uniform. Sabi niyo walang pera. Paano walang pera? Itong travel expenses ninyo na 2.066 ang nakalagay na budget, ito lang ang nagastos ninyo, ito nakatiwangwang. Hindi po pwede yan. Dahil ang pera, ang budget ng gobyerno, dapat ito ay ginagastos para ito ay bumalik sa ekonomiya ng Pilipinas in the form of actual government service. Ano ngayon ang pakinabang nung pera na nakatiwangwang dyan sa accounts ninyo? Wala. So ngayon, ang gagawin ninyo, ang sasabihin ninyo, savings, no? Savings. So meron sasabihin ninyo, dahil hindi naman namin nagastos ang 2.066 billion, ang nagastos lang namin ay 39.7 million, sasabihin nyo, pagmamalaki nyo sa taong bayan na meron kayong savings na 2.026 billion. Sa mga hindi po nakakaalam po anong tunay na konsepto na savings, panoorin nyo na lang ang replay nito. Okay? Pero mali yan. Mali kayo. Wala kayong savings. Ang meron kayo ay maling budgeting noong naghihiring ang 2023 budget. Okay? Humingi kayo ng pera na hindi nyo naman pala kailangan. Mali yan. Mali ito. Hindi yan tama. Hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Ang pera ng taong bayan, hindi dapat ito nakatiwangwang at hindi nagagamit. Ang pera ng taong bayan na kinokolekta ng gobyerno, dapat ito ay inilalagay sa mga serbisyo na kanilang mapapakinabangan. Dahil nga, ang taong bayan ay nagbabayad ng buwis, hindi dahil for charity. Nagbabayad sila ng buwis
dahil ang binabayaran nila ay ang serbisyo ng gobyerno. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.